Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni Senator Ping Lacson. Tungkol ito sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Sabi niya, applause, palakpak ba? Senator Ping Lacson appreciated President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s stand against corruption in flood control projects of the government and the possible corruption in the national budget in 2026 in his State of the Nation address. Okay. So ito ang post ni Senator Lacson sa X. Graph-ridden flood control projects. That's why I clap the loudest and the longest. Believe ako kay Senator Ping Lacson, yung kanyang advocacy na labanan ang korupsyon. Naniniwala ako sa kanya. Okay. And then, sabi niya, he also said he will not sign the 2026 budget bill passed by Congress if not aligned with the government's national expenditure program. I clap again, even louder and longer. So, ibig bang sabihin nito, si Senator Ping Lacson ang may pinakamahaba at may pinakamalakas na palakpak sa SONA ni PBBM. Anyway, punta muna tayo sa graph-ridden flood control projects. Okay. Tingnan ko may statement si PBBM. Tingnan ko. Dali tungkol sa flood control projects na ito. Ito. Post ni Joey De Bibre. Kasi hindi ako nanood sa SONA. Saan naman yun? Hindi ako nanood. Ito na lang. Mag-base na lang ako dito sa mga ano. Ito ang sabi ng Pangulo. Doon sa flood control projects malilit. Nag-inspection ako sa sa naging epekto ng habagat. Ito bang pagdating niya galing US? Yung sabi niya, new normal na yan. Baguhin nyo lang ang mindset nyo. Wala na tayong magagawa. Grabe. Tapos, pagdating sa SONA, ito ang binanggit niya. Kabaliktaran Hindi ko maintindihan. Ito, napakaganda ang sinabi niya sa SONA. But before ang SONA niya, nakapagbitiw na siya ng salita na ang sama ng dating sa taong bayan. Sa akin, ang sama ng dating yung sabi niya na wala na tayong magagawa. New normal na ito. Ganyan talagang panahon. Tanggapin na natin. Parang wala, defeatist. That implies to me, weak leadership. Tapos pagdating ng SONA, sabi niya, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control projects ay palpak at gumuho. At yung iba guni-guni lang. You see? Guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto, mga kickback for the boys. Alam naman pala niya. May dinagdag pa siya. Sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating nalulunod o nalulubog sa mga baha. Mahiya naman kayo sa mga anak. Ang ganda yung pronouncement na yan. Kaya kung ako yan, papalakpak din ako sana
kung wala siyang sinabing nauna na wala na tayong magagawa. So, may contradiction. Pag sana hindi na lang nagbanggit ng Pangulo yung new normal na ito, mindset, baguhin nyo na yung mindset nyo, talagang may experience natin ito, ganyan talaga ang buhay natin, tanggapin nyo na lang kapalaran nyo na mababaha kayo. Ang sama ng dating sa akin. Sana huwag na lang niyang sinabi para maniwala ako dito. Tapos, yun na nga, paiimbestigahan daw niya ang mga flood control projects at dapat may managot. Okay? So, let's give him a chance na sana may mananagot. Kaya lang, yung sistema ba na for the past 3 years sa kanyang administration, nandyan na yan singit-singit, budget insertion, mga kongresista, tapos ginagawa, ito, kung hindi pa nagkaroon ng eleksyon, hindi na magising sa katotohanan ang Pangulo. Inamin niya sa kanyang sona na dismayado ang taong bayan sa pangyayari, yung performance ng kanyang administration, kaya maraming natalo sa kanyang kandidato. Kaya ito, gumagawa siya ng hakbang para kung sakali makabawi. Kaya lang, pagdating dito sa flood control projects na ito, kung ang investigasyon, aasahan lang niya ang DPWH magsubmit ng report, I'm sorry. Maniwala ko, kung sibakin niya na ang DPWH secretary, maniwala ako, o kung may sisibakin na siya. Ang style kasi niya, wala, masyadong mabait yung kanyang style. Very diplomatic ang kanyang style. Yan ang kasi mabait siya. Hindi katulad si PRRD noon, may salita pa lang. Sabi, sige, example na lang sa Tanimbala, sa airport. Sige, magtanim pa kayo ng balay, papakain ko sa inyo ang bala. Ganun lang. Pagdating naman sa mga proyekto, sabi lang niya, sige, mangurakot kayo, hindi ko kayo babayaran. Ganun, kaya ang feedback na nare-receive ko, panahon ni PRRD, takot mangurakot yung mga nagbabalak mangurakot kasi hindi sila babayaran ni PRRD. Kaya sa mga contractors, yung mga nakakausap ko, mga kaibigan, kung meron mang kickback for the boys, mga nasa 5 allowed yan hanggang 10%, wala nang tataas. Ganon daw ang nangyayari nung panahon ni PRRD. Ngayon, yung nakakausap ko, natanggap kong feedback, isang tao lang, 20% na. Yung iba pa. Kaya that makes sense, yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City na aabot ng 40 to 45% ang nawawala, yung sinasabi ng Pangulo na kickback for the boys dahil nga sa ganyang sistema. So, paano ngayon may stop? It's a big challenge now sa presidente yung kanyang political will na sana magkaroon ito ng resulta at tumigil na itong panluloko sa taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects. So, mabuti na lang at ipinagmayabang niya last year na SONA at pinakcheck ng Bagyo Katrina at ito na sana magbunga ito ng maganda na matigil na ang pangungurakot sa kaban ng taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects na yan. So, let's give the President a chance. Saludo ako sa Presidente sa gagawin niyang ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mag-atop na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, gitabangan ra siya.
Balay na gid si ante. Sandayangan nyo dak dia. Kali mo mani. Yan lah, mandai.